Mindanao. Kagahapon. So muna, malipay ko basta makadawat ko o invitasyon kay mataraan na ko opportunity muli sa ako ang balay, kita ako ang mama, makaistorya personal ako ang mama. Unya, makauli, magamit ako ang kanang kahit ko na kung imuha yun ang kama na pinatulugan nito. Dito magod sa Manila, nag-arkila. Nag-arkila lang nito. So, hindi komportable kung asa ni nalaboy mo kay hindi siya ako ang ibaday at pwede may mag-amping kay hindi kami ang nag-president. So, pag makauling nila rin sa sort of safe space para sa amoa sa pamilya. And na-nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kauman sa City Hall, kaniyan ko, and nakaingon ko na ako kaugalingon na nakaganganina, nakaunaon ako sa ako ang kaugalingon o sa kahaon, nilagan na lang ko mayor. Wala na lang kami na. Okay na lang pagdagan sa presidente na kasi nabot na taan ng lahat. Okay kayo! Oh! Sinuhod ng bumbang! Sa sobrang mo ba komportable sa mga kaugalingon ng kama, sa mga kaugalingon ng balay, niabot ni kagabi, mga 7 na sa gabi, di kami sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugat ko ang tulog, alas 9 sa gabi, himata ko, alas 9 na sa buntag, 12 hours ko, dire-diretso ako ang tulog. Hinala siya ka-comfort zone sa ako ang muli o Davao. Dili na ako mabuhat, bisag asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Kagahapon, naami sa hapit ko yung Cagayan de Oro, pero kajutra kaayo. Wala naman nigawas sa Nagindingan Airport. Didiretso niya sa Iligan, kanibisita na mo ang mga hatag ng moral support sa mga kaigsuunan nato na naagian sa Bagyo. Naghatag ko niyo yung relief goods. Nakaistorya ko na ako ang mga tao. Pagkaman diretso niya sa Lanusa, sa Surigao del Sur. Diretso niya sa Cortez, sa Surigao del Sur hapon. Diretso niya sa Tandag, sa Surigao del Sur. Pagkahuman, diretso namin diri sa Davao para mag-agdam sa inyuhang event karong hapon. Ako unta itong mag-agdam, pero murag kamo ang nakapangandam, ako ang nakuratan sa inyuhang tanan. Excited lang, men! Pag sulod na ko dito ganina sa hallway, naghangga yung nagulat sa ako daghan ang nagpaabot sa ilahang suporta. Isa po na tungod na ako kapagpasalamat. Kanina nag-ingon ko, salamat kayo sa inyong imbitasyon. Tungod kay bawal mo, sugod itong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na ito, nag-declare ko na magdagan ko o president. Yes! Kaya ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. So,
magsalig og suporta sa akoa ug sa amo ang opisina ug sa ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Dako kaayo tabang kanamo ang inyong suporta. Ang sunod na pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo ni ug utang makabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga mga serbisyo sa ato ang nasod. Kay bawo mo ang amo ang gahom dili siya gikan sa amo ang apelyido, dili siya gikan sa amo ang pamilya, dili siya gikan sa amo ang mga posisyon dinhi sa Davao, kundi gikan siya sa inyong tanan mga kaigsuonan ng Pilipino. Kamo ang nagtukoy, kamo ang naghatag sa amoa sa posisyon, kamo ang naghatag sa amoa sa gahom na ginakuptan namo karon. Mao na ang amoang pasalamat di gyud mahurot kay dako kaayo siya nga utang na kabubuton namo kaninyong tanan. Ang sunod nga pagpasalamat maugikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbisita ko sa iyaha atong bulan sa Enero, duha ka semana nga istorya sa iyaha o pirmi niya kinausap-usap siya nako nga ipaabot sa tanan. Nun siya ipaabot sa tanang paminaw ng Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilahang suporta. Bisan pa man o naako sa layong lugar. Napaabot niya ang iyang walay puas na pasalamat ang kaninyong tanan. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about the EDSA People Power Revolution in relation to your team. 40 years ago, on the streets of EDSA, unarmed Filipinos faced attacks with nothing but courage in their hearts. They stood for one thing: accountability. Today, you are gathered under the theme Lead, Grow, Excel. In a time of rising public desperation, where people are betrayed by the very inaction and indifference of government institutions, your theme is not mere words or declarations. They question what you stand for. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt, that is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. To our accountants and finance officers, you are the unseen guardians of public trust. Your signature can release funds, or it can stop abuse. When the numbers do not add up, courage means saying no, even when it is uncomfortable, even when it is lonely. To our punong barangays, treasurers, and SK leaders, the budget that you protect from corruption is the protection of every Filipino family. Every transparent audit is an act of patriotism. February 25, 1986 has taught us that change does not always begin in the halls of authority, but it begins with conscience. We
We must all lead with principle, grow with integrity, and excel not by compliance alone, but with courage in our hearts. Accountability is a lonely road. Unang daghan ang muhilom na lang. And in the Philippines, it is a lonely road to nowhere. To stand firm in the face of threats, harassment, and bribery requires courage. But remember, when you feel lonely, every time you uphold what is right, you honor the spirit of people power. 40 years later, we are in this hall. The call is the same. Serve with integrity, protect the public trust, ug siguraduhon nato na ang gobyerno magpabiling sulugoon ilalo sa mga tao. Ilabi na gyud sa mga kabus, gidaw-daog, o sa mga walay gahom. Mga kaigsunan ko, higugmaon nato ang Pilipinas. Alang sa Diyos, sa nasod, o sa matang pamilya Pilipino. Syukran.